dakuin natin ngayon si Panelo. May sinasabi po, yung confidential funds daw ho, mga bossing, na kinakaharap po ni Inday Sara Duterte sa impeachment, naku, wala daw hong ebidensya, mga kababayan. Sabi ho yan ni Panelo, wala daw pong ebidensya. Kung ano po yung mga naririnig natin kay Inday Sara Duterte, doon sa mga Duterte, same lang po ang sinasabi ni Panelo. Pinupolitika lang daw po ang mga Duterte, mga kababayan. Gusto niyo marinig? Ito, ipaparinig ko po sa inyo, mga bossing Chief Amo, sir. Oh. Pero ipagpalagay na Ayan. Oh. Pakinggan niyo si Panelo, mga boss, ha? Oh. yung sinasabi nilang confidential funds, wala yun. Walang ebidensya, politika lang talaga yan. Sandali, ha? Wala daw hong ebidensya, mga kababayan. Wala daw pong ebidensya, mga bossing. Sandali, Panelo, ano tawag mo? Doon sa halos 1,000 mahigit na mga resibo. At hindi yun gawa-gawa ng Kongreso. Hindi Kongreso ang pumirma noon, hindi sila ang tumala doon o sumulat. Galing mismo, Panelo, yung mga resibo na yun sa Office of the Vice President. Galing mismo yung mga resibo na yun sa Department of Education. Panelo, hindi ba yun ebidensya? Ano, tanga lang? Oh, di ba? Baka gustong palabasin ni Panelo, mga kababayan, yung mga resibo na yun, gawa-gawa lang ng Kongreso. Di sana ho, mga bossing, kung gawa-gawa lang yun, ilalmahan na ho ni Inday Sara Duterte yun. Nang habang na doon sila sa Congress. Inalmahan na ho yun, mga bossing. Nung mga staff ni VP Sara, oy, hindi sa amin galing yan. Bakit walang ganun? Di po ba? Bakit walang ganun? Di sana doon pa lang sinabi na, kayo inaano nyo kami pinupolitika nyo kami, walang nanggagaling. Kaso ho, ang COA ang may sabi, yan ang mga ipinasa, isinabmit ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Diyan nila ginastos yung confidential funds. Hindi ba ebidensya yon, Panelo? Yun nga, 'di ba? Sabi ni grabe pinahirapan mo pa ako sa pangalan mo. Ano 'yan? Kioxet Clemente Show. Sabi niya nagtatakipan na sila. Ganyan Kaya lang etong mga 'to, hindi ho yata nila naiisip na ngayon ay taon ng 2025, mga kababayan. Sandamakmak na po ang social media. Kahit po ikaw nakatambay, nakasalampak ka doon sa bangketa ninyo. Umiinom ka lang ng soft drinks, nagmemeryenda ka. Pag ganun mo na cellphone mo, makikita mo na lahat ng pinag-uusapan sa politika. Di po ba Mitch TV nandyan na at si Lolita, kakayan. Hindi ho kagaya dati, mga boss Chief Amo, sir, nung 1980s, 1970s, kailangan mo umuwi ng bahay para para mapanood sa TV yung mga balita. Ngayon, hindi na po. Pagkabili mo, kunyari, break mo sa trabaho. Yung iba nga, hindi pa break yung iba kasi pinapayagan ng kanilang mga amo na manood ng cellphone habang nagtatrabaho. Okay lang, no? Lalo na yung mga paramihan. Per porsyento ka, per gawa okay lang, bahala ka. Kung babagal-bagal kang gumawa dyan, di mababa ang porsyento mo. Pinapayagan ng ganun. Pag on ng TV niyan o ng cellphone niyan, makikita na lahat. Ay, nagpasa pala ang Department of Education ng mga resibo. No? Doon sa COA. At ang COA, ngayon, sila ang nag-send doon sa Kongreso. Ganun din ang Department of Education. Mga yun, mga ebidensya yun, Panelo. Di po ba? Alam ng mamamayang Pilipino. Sa panahon ngayon, napakahirap magsinungaling mga kababayan.
Dahil kapag ka ikaw, vlogger na sinungaling, o ikaw, individual na sinungaling, ilang ano lang ho, siguro mga bumilang ka 3 minuto hanggang 5 minuto, eh, pinagkokontra na yung katotohanan at yung sinasabi mo. Ganun kahirap magsinungaling ngayon. Kagaya nito, Banelo, di ba sinasabi mo, walang ebidensya. O ngayon, ilang oras lang nakita namin itong sinasabi mo. Inaano namin, kinokontra agad namin. Di po ba? Hindi uubra ngayon ang sinungaling, mga bossing. Sa totoo lang ho. No, tuloy pa natin si Panelo. Sabi, mamulat na kayong mga DDS. Ay, wag, hayaan nyo na. Rowena Obieta, malabo pong mamulat yung mga yan. Imposible. Di ba? Balagbag, Mix Hunter. O, good morning sa'yo. Marami sila eh. Oh, Mayoria. Pero ipagpalagay na natin. ano ipagpalagay? Na nawala yung confidential funds? O, ipagpalagay na daw ho, mga kababayan. Ipagpalagay na natin. Okay, ano? Sino nagdidesisyon? Senado. So, ang gusto mong sabihin, Panelo, pagpalagay na natin na totoong nadispalko, nagasta, nawaldas yung confidential funds. O, sino pa din ang magdedesisyon? Ganun ba ang ibig mong sabihin? Panelo, parang mali naman yata yun. Di po ba? Yan kasi yung inaasahan ng mga DDS, mga kababayan. Wala kaming pakialam kung si Inday Sara Duterte nagastos yung confidential funds. Okay lang sa amin kung nagastos yung confidential funds. Hindi mai-impeach si Inday Sara Duterte kasi madaming senador yung kaibigan ni Inday Sara Duterte. Para ho sa akin, yung mga ganong tao, pinagkakanulo nyo po ang ating bayan. Di ho ba mga kababayan? Biruin mo, okay lang, manakawan tayo, okay lang, mawala yung confidential funds. Basta wag litisin, basta hindi ma-impeach si Inday Sara Duterte. Kahit na hindi na-imbestigahan yan. No, si Inday Sara Duterte naman yan. Ganon ang mga DDS. At parang ganon din ang gustong sabihin ni Panelo. O, ipagpalagay na natin na ninakaw nga yung confidential funds. Sino ang mag-i-impeach dyan sa mga yan? Mga senador ho? O, di ba? Mga bossing, mali. Mali yung ganong paniniwala, panels. Mga senador. Oh. Alam po ninyo, gaya ng sinabi ko, ulitin ko na naman. Yang mga senador na yan, whether yan kaalyansa ng administrasyon, hindi rin totoo na ayaw nilang sipahin si Inday Sara, sabi ng palinggero ng Malacanang. Talagang yan ang from the very start. Yan naman ang goal nila, tanggalin si Inday Sara sa 2028. Kahit na sila ay kaalyansa. Okay. At ito ring mga dilaw, kahit na nakapasok sila, merong 2-3 senador dyan na mga dilaw. Maniwala kayo. Pag magkaroon na naman ng mga surveys at makikitang mayoriya ayaw ng impeachment ni Inday Sara. Uy, saglit lang. Paano ka nakasigurado doon? Tingnan nyo mga bossing, gustong palabasin ni Panelo dito. Kahit na, no, halatang-halata na, kahit na sandamakmak ang inyong ebidensya dyan, kapag yung mga senador na yan, nagkaroon ng mga survey, no, na malalagay sa alanganin yung kanilang posisyon sa susunod na eleksyon, boboto yan na wag ma-impeach si Inday Sara Duterte. Ganun ho ba dapat, mga kababayan? Ako ho naniniwala, hindi ho dapat ganun no? Kahit anong mangyari, mawala man ako sa posisyon ko, ipaglalaban ko ang taong bayan. Kung ang ebidensya sinasabi, nawaldas ang pera ng bayan, ipaglalaban ko yan. Dapat ganun, Panelo. At hindi ka nakakasigurado binanggit mo pa yung 2 dilawan. Malabo ka dyan, Panelo. Dahil ang nakikita namin, doon sa panig ninyo, yung hindi pa nag-uumpisa ang trial, pero mga kababayan, bumoboto na po. Sila Bato, sila Robin Padilla, ano sabi nila? Haharangin namin ang impeachment. Di po ba?
Hindi pa nag-uumpisa, pero maghaharang na sa impeachment. Anong klaseng mga senador yun? Di ho ba? Kasi ibinoto din ho, mga kababayan, nung mga DDS na okay lang mawala ang pondo ng bayan. Basta wag lang ma-impeach si Inday Sara Duterte. Okay na ho sila dun. Di po ba? Ay nako. Ganyan ang tingin nyo sa ating mga senador? Tingin namin doon sa mga kakampi ninyo. Tingin namin doon sa panig ninyo. Oh. Pero hindi luhuli na lahat yan. Ano po? Merong mga senador dyan na handang ibuwis yung kanilang susunod na pagiging senador o doon sa re-election nila, di ba? Basta maipagtanggol lang ang bayang Pilipinas. O, Panelo, tingin ko gawain nyo yan. Kaya ganyan yung pananalita mo eh. Tara, yang lahat ng yan, babaliktad yan pagdating sa batuhan. Oo, so okay lang. No? Eh kasi mga nganib yung aking pagiging senador sa 2028. Kaya kahit na napakaliwanag ng mga ebidensya, hindi ko sisipain si Inday Sara Duterte. Panelo, parang mali. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. Parang mali, Panelo, bakit? Oh. Pagkat hindi nila isusugal ang kanilang re-election sa 2028 yung natitirang. Biruin nyo yung paniniwala ng mga DDS, mga kababayan. Biruin nyo po yung paniniwala ng mga DDS. Ipagpalagay na, sabi nun ipagpalagay na natin. Oh, ano ibig sabihin ng ipagpalagay na natin? Ipagpalagay na natin na nawala yung pera, nagastos yung pera. Pero yung mga, grabe. Sinasabi nyo yan sa harap ng mamamayang Pilipino? Ipagpalagay na natin na nawala yung pera. Pero sino ang boboto na i-impeach? Lahat yan babaliktad kasi yung kanilang 2028 na ang layo pa nun, Panelo. Ako naniniwala pa din. Sa lugar naming 2K per ulo, sabi ni Ter, good luck Philippines na lang pag nanalo si Inday. Oh. Naniniwala pa din ho ako, mga kababayan, na meron pong mga senador na ang boto po nila ay ibabase po kung ano yung nakita nila sa ebidensya at kung gaano katibay yung depensa nung kalaban. Ano po? Yun ang mga tamang senador. Tsaka hindi ho ako naniniwala dito kay Panelo na kapag ka ikaw ay nasa panig ng impeachment, matatalo ka. Na kapag ka ikaw ay in-impeach mo si Inday Sara Duterte o lumagda ka sa impeachment ni Inday Sara Duterte, matatalo kandidatura mo. Diyos ko,